Ang pinakamasamang manlalaro ng NBA sa kasaysayan ay hindi masyadong pinag-uusapan. Sa halip, madalas tayong tumuon sa mga GOAT. LeBron James, Michael Jordan, Stephen Curry. Yung mga tipong talent. May mga NBA players na hindi lang ang hindi na magandang performance sa court kundi kinasuhan din ng drug abuse at arms possession noong panahon nila sa liga. Isinasaalang-alang ang lahat ng naturang mga kadahilanan. Narito ang 10 pinaka-worst na NBA players of all time. Ang ika-11 sa ating listahan ay si Javaris Crittenton na may off-court issue. Isang manlalaro na may mga stints sa maraming koponan, ay mas nakilala sa kanyang mga problema sa labas ng korte kaysa sa kanyang mga nagawa sa court. Ang kanyang magulong karera na napinsala ng mga kontrobersya sa labas ng korte, ay naglalagay sa kanya bilang isang kandidato para sa titulo ng pinakamasamang manlalaro ng NBA sa kamakailang alaala. Ang kanyang mga pakikibaka ay nagsisilbing paalala na ang pag-uugali sa labas ng korte at mga personal na issue ay maaaring makabuluhang makaapekto sa pangkalahatang pamana ng isang manlalaro sa profesional na sports. Ang ika-10 ay si Michael Ruffin na may issue sa opensa. Si Michael Ruffin, na kinilala sa kanyang husay sa pagdepensa, ay hinadlangan ng limitadong kakayahan sa opensa. Ang kanyang one-dimensional play at kawalan ng versatility sa court ay pumwesto siya sa mga hindi gaanong matagumpay na manlalaro ng NBA. Bagamat ang kanyang mga kontribusyon sa depensa ay pinahahalagahan, ang kanyang kawalan ng kakayahang mag-ambag ng mas holistically sa tagumpay ng kanyang mga koponan ay na-highlight ang kahalagahan ng mahusay na mga kasanayan sa mapagkumpetensyang tanawin ng NBA. Ang ika-9 ay si Nicolas Tskitishvili, na tinawag na European Boss. Si Nicolas Tskitishvili, isang European player na may mataas na expectation, ay nahirapang mag-iwan ng marka sa NBA. Sa kabila ng kanyang naunang tagumpay sa Europa, nabigo siyang isali ng kanyang mga talento sa liga, na naglagay sa kanya sa nangungunang 10 pinakamasamang manlalaro ng NBA sa lahat ng panahon. Ang kanyang journey ay nagsisilbing isang babala tungkol sa mapanghamong paglipat na kinakaharap ng ilang mga internasyonal na prospect kapag sinusubukang umangkop sa mga natatanging pangangailangan at estilo ng paglalaro ng NBA. Ang ika-8 ay si Kyle Singler na isang college star. Si Kyle Singler, dating isang college basketball star, ay nakatagpo ng mga kahirapan sa pagsasali ng kanyang tagumpay sa NBA. Ang kanyang mga pakikibaka sa Pistons at Thunder ay nagsisilbing patunay sa kanyang katayuan sa mga pinakamasamang manlalaro ng NBA. Bagamat hindi pinahihirapan ang pinakamasamang injury sa NBA sa lahat ng panahon, ang kanyang kawalan ng kakayahan na mahanap ang kanyang angkop na niche sa liga ay nagpakita ng malaking agwat sa pagitan ng kolehiyo at profesional na basketball at ang mga hamon na kinakaharap ng ilang manlalaro sa paggawa ng pagbabagong yon. Ang ika-7 sa ating listahan ay si Pete Chilcott. Ang paglalakbay ni Pete Chilcott sa maraming mga koponan sa NBA ay minarkahan ng kakulangan ng pangmatagalang epekto. Ang kanyang limitadong kakayahan at kawalan ng kakayahan na umangkop sa patuloy na umuunlad na landscape ng NBA ay naglagay sa kanya na isa sa nangungunang 10 pinakamasamang manlalaro ng NBA sa lahat ng panahon. Sa isang liga na nangangailangan ng versatility at patuloy na pag-unlad, ang mga pakikibaka ni Chilcott ay binibigyang diin ang mahigpit na mga kahilingan na inilagay sa mga manlalaro na nagsusumikap na gumawa ng kanilang marka. Ang ika-6 ay si Rafael Araujo. Pinili ng Raptors, hinarap ni Rafael Araujo ang napakalaking hamon sa pag-angkop ng kanyang laro sa NBA. Ang kanyang mga pagkukulang sa liksi at finesse sa court ang pumihil sa kanya na maabot ang ranggo ng pinakamahusay na mga manlalaro ng NBA. Sa halip, ang mga limitasyong ito ay humantong sa kanyang pagsasama sa mga hindi gaanong matagumpay na manlalaro ng NBA na itinatampok kung paano hinihingi ng liga ang isang natatanging timpla ng mga kasanayan at kakayahang umangkop upang umunlad sa pinakamataas na antas. Ang ika-5 ay si Brian Cardinal. Si Brian Cardinal, na kinilala sa kanyang walang humpay na hustle at depensa, ay gumawa ng mga pagpapakita para sa maraming koponan sa panahon ng kanyang karera. Gayunpaman, ang kanyang limitadong mga kakayahan sa offense iba at kawalan ng kakayahang mag-ambag ng malaki sa mga sitwasyon sa pagmamarka ay naglagay sa kanya sa pagtatalo para sa titulo ng pinakamasamang manlalaro ng NBA noong 2023. Bagamat ang kanyang tiyaga sa depensa ay nagbigay sa kanya ng respeto, ang mga offensive shortcomings sa huli ay humadlang sa kanyang pangkalahatang epekto sa liga. Ang ika-4 sa ating listahan ay si Mark Madsen. Si Mark Madsen, nakilala sa kanyang nakakahawang enerhiya at walang
walang humpay na hustle, ay nagsuot ng jersey ng mga koponan tulad ng Lakers at Timberwolves. Gayunpaman, hindi kayang tumbasan ng kanyang labis na kagalakan ang kanyang limitadong kasanayan sa basketball na kadalasang tumatakip sa kanyang sigasig. Ang kabalintunaang halo ng kasigasigan at kakayahan na ito, habang kaibig-ibig, ay naglagay sa kanya sa nangungunang 10 pinakamasamang manlalaro ng NBA sa lahat ng panahon. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisilbing paalala na kahit nasa pinakamahusay na mga koponan sa NBA, ang individual na talento at mga kontribusyon ay mahalaga sa isang mataas na mapagkumpetensyang liga. Ang ikatlo sa ating listahan ay si Anthony Bennett. Damang-dama ang pag-asam na nakapaligid kay Anthony Bennett na napili bilang first overall pick sa 2013 NBA Draft. Sa kasamaang palad, hindi niya mapantayan ang matayog na inaasahan, na humahantong sa kanyang katanyagan sa mga talakayan tungkol sa pinakamasamang manlalaro ng NBA noong panahong yun. Ang pakikibaka ni Bennett na mahanap ang kanyang katayuan sa liga ay isang matinding paalala na kahit na ang pinakamaaasahan na mga prospect ay maaaring harapin ang mga hamon sa landas sa tagumpay ng NBA, na binibigyang diin ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng propesyonal na basketball. Ang ikalawa ay si Sun Yu. Si Sun Yu, isang maikling presensya ng Lakers noong 2008 at 9 season, ay nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA, kahit na hindi sa tamang dahilan. Ang kanyang pagsasama sa isang championship winning team ay kabalintunaan dahil naglaro lang siya ng 10 laro at nahirapang umangkop sa mabilis at mahigpit na estilo ng paglalaro ng NBA. Ang limitadong epekto ni Sun Yu sa isang star-studded roster ay naglalagay sa kanya sa pangalawa sa 10 pinakamasamang manlalaro ng NBA sa lahat ng panahon. Ang kanyang kwento ay isang paalala ng hindi mahuhulaan na maaaring may ugnay hindi lamang sa mga individual na pagpili ng manlalaro kundi pati na rin sa pinakamasamang NBA draft sa pangkalahatan. At ang una sa ating listahan ay walang iba kundi si Thanasis Antetokounmpo. Si Thanasis Antetokounmpo ay isang pangunahing halimbawa kung bakit masama ang nepotismo. Ano nga ba ang nepotismo? Ang nepotismo ay ang pagkilos ng pagbibigay ng kalamangan, pribilehiyo, o posisyon sa mga kamag-anak o kaibigan sa isang trabaho o larangan. Oo, dahil daw sa kanyang kapatid na star ng team na si Giannis, si Thanasis ay naglalaro pa rin sa NBA. Si Thanasis ay nag-a-average lamang ng 2 points per game at sa garbage time pa. Mas marami pa ang turnover niya kaysa puntos. Malinaw na nakita ng mga fans na si Thanasis ay hindi NBA caliber, ngunit pinuri rin si Giannis sa pagpapanatili ng kanyang kapatid sa liga. Nagalit ang mga fans na inilalayo ni Thanasis ang isang roster spot mula sa isang manlalaro na may aktwal na talento na maaaring gumamit ng pagkakataon at ng spot. Alam ng mga tagahanga na si Thanasis ay may seguridad sa trabaho hanggang si Giannis ay nasa roster. Kinwestiyon pa ng mga fans kung nagpa-practice si Thanasis, ganoon kasama at kalala ang mga highlights niya.